Nako, eto mga kabayan, lagot na, style mo 1960s, Lacson, bumahag ang buntot sa ex-Marines. Ayan, dapat na kayang palitan si Lacson mga kabayan. Eto, patungkol po dito mga kabayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga karbi natin. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito sa social media. Aba, eto pong si Rimulya mukhang makakarma. Ayon po kasi dito sa balita mga kaubayan, Rimulya faces possible perjury case after admitting ICC meeting contrary to Senate claim. Ayan na. Dahil nga sinabi nila, na hindi sila makikipagtulungan sa ICC, no? Ito na mga kaubayan. Ito po ang balita, no? Sabi po dito, from denial to admission. Mula sa pagdi-deny na hindi po sila nakipagtulungan sa ICC hanggang sa pag-amin mga kaubayan, Rimulya possible perjury case after admitting ICC meeting contrary to Senate claim. Aba, protesta ngayon ng maraming taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte nakasuhan ni Senator Amy Marcos, ang nooy DOJ Secretary turned to Ombudsman na si Boying Rimulya ng perjury matapos ang anila pagsisinungaling nito sa harap ng publiko. Under oath po sila niyan. Sabi po dito, matapos itanggi ang kinalaman niya at ng bansa sa pagsuko sa banyagang husgado ng dating Pangulo. Ayan na. Noong nakaraang taon mga kababayan, sinabi po ni Rimulya sa Senado, we did not assist the ICC. Hindi po nila tinulungan, hindi po sila nag-assist sa ICC. Sabi niya pa po, we never had contact with them. Pero ano itong revelasyon ng ating mga kasundaluhan mga kababayan, no? Nag-meeting sa bahay ni Rimulya. Kinukontak ang ating gobyerno, di ba? At nagbigay pa ang ating gobyerno ng $2 million. Yan po ay sabi ng mga Marines, Sabi po dito, the investigation that they conducted was through their own methods. Talaga ba? Sabi ito ni Rimulya noong 2024 mga kababayan, no? 2025 nakaraang taon. Sariling method daw ang ginamit ng ICI, where in fact sabi po ng mga Marines, mga kababayan, ay si Trillanes, no? Ang tagabigay ng testigo. Nako po Sabi niya pa po dito, we did not in any way assist them. Subalit, nitong Marso 2, 2026, inamin niya na nakipagpulong siya sa dalawang ICC investigators at sinabi niya pa mga kaubayan, di ba na, so ano ngayon kung nakipag-meeting ako, di ba? Sabi niya no? Kasama sina dating PNP Chief Nicolas Torre III, nako Torre dapat umamin ka na doon pa, at dating Senador Antonio Trillanes IV para di umano talakayin posibleng mga krimen laban sa dating Pangulo. Ayan na. Ang pagkakaibang ito sa kanyang mga pahayag ay nagbukas ng tanong sa publiko at ilang mambabatas kung maaari itong ituring na perjury o pagsisinungaling sa Senado. Maraming eksperto at tagamasid ang nanawagan ng paglilinaw sa Senado at posibleng accountability measures laban sa Ombudsman. Ayan. Kung ako, wag na ninyong kasuhan yan. Palitan na lang natin ng Ombudsman, no? Yung hindi rin galing sa kanila. Yung talagang matapang mga kababayan, hindi politiko, no? Sayang lang kung kakasuhan natin yan kasi 'di ba sabi nga ni Rimulya, no, ay pwedeng yung justice system sa atin maaari daw corrupt din sabi ni Rimulya, corrupt daw. Di ko corruptin nila yan tapos wala na yung perjury na kaso, okay?
So dapat palitan na lang po ito. Sibakin na lang si Remulla at palitan to. Diba? O ito po ang naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Nomera, paano mo pagtitiwalaan ng gobyernong ito kung puro kasinungalingan ang ginagawa? Correct. Not only Remulla, almost all government agencies are sinungaling sa panahong ito. Tingnan nyo, from the president, from the very top president, maliban lang sa vice-presidente kasi hindi naman nila kaalyado, di ba? Sa Kongreso, sa Senado, si Claire, lalo na si Claire, mga kababayan, di ba? Maging sa DPWH, ganun din. Pinalitan lang ang mukha, no? Sa DPWH, pinalitan lang ang mukha, pero ganun pa rin po, mga kababayan. Sabi naman po dito ni Rolando, this will be the ground to impeach Remulla from office. Okay, pwede. Kung hindi man ngayon, pagdating ng 2028, pag naupo si VP Sara, pwede nating ungkatin ang isyong ito laban kay Remulla para mapalitan siya. Di ba? Pwede yun, di ba mga kababayan? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin sa balitang ito na posibleng ang makasuhan ng perjury? Itong si Remulla. Samantala mga kababayan, eto. Sa ibang balita naman, dito naman po tayo sa palasyo, sabi po ng Malacanang, ayon po kay Yusek Claire Castro, walang US military bases sa Pilipinas. Aray ko po. Matinding pahayag ito. Ayon po dito sa news ngayon, Malacanang walang US military bases sa Pilipinas. Nilinaw ng National Security Council na walang American military bases sa bansa sa gitna ng matinding tensyon sa Middle East at banta ng Iran. Parang bakit nilalaglag nyo na ba ang US ngayon, di ba? Mamaya. Laban na pasilidad ng Estados Unidos sa ibang bansa. Okay? Ayon sa pahayag na binasa ni PCO Undersecretary Yusek Claire Castro, ang mga lokasyon sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA, Enhanced Defense mga kaubayan, okay? Ay nananatiling mga kampo ng Pilipinas na nasa ilalim ng buong pagmamayari at kontrol ng Armed Forces of the Philippines. Ayan na. Bakit nyo pa tinawag na EDCA? Diba? Kung Pilipinas lang, cooperation, no? May kooperasyon. At nag-agree kayong dalawang bansa, agreement, di ba? They agreed to it, mga kababayan, na magkaroon po. Di ba? Sinungaling talaga ito si Claire Castro. Di ba pag mayroon pong mga training yung EDCA, mga kababayan, meron ganyan yan may nagaganap na ganyan, di ba? Mga military training sa EDCA. Di ba? Nandun po yung joint military training, no? Nandun po yung Amerikano, nandun din yung mga Pilipino. So meaning may Amerikano po dito, mga kababayan, sa ating bansa. Okay? There are no American military bases in the Philippines. Diin ng National Security Council, ba? Ang ano ko lang dito, kung naniniwala ba kayo dito? They have the legal documents, maybe, no? Pero ang problema, maniniwala ba kayo na walang Amerikanong base militar dito sa Pilipinas? No? Pinalayas nga ni former President Duterte yung iba dyan Nung sa kanya panahon niya, di ba? Yung mga EDCA, tinanggal. Pull out. Eto, sabi po dito ni Clarissa, US military bases in short, EDCA. Pinaglolokon nyo kami. Ito meaning nun, Anti-Claire, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, is an agreement between the United States and the Philippines intended to bolster the American-Philippine Alliance. Bigyan kita ng EDCA basis. Yan. Ayan Anti-Claire, anong masasabi mo dito? Back to you, Claire, Best Lie Award. Ayan na. Base or not, they still have military installation within the country. It may not be called a base. It may be just a military site where American military hardware are located. It's still a threat to other nations like China who may opt to attack it when the time comes. Yun nga yung delikado ngayon kasi tinitira po, no?
tinitira po ng mga kalaban ng Amerika ang mga US military bases na malapit po sa kanila. How about kung tupakin itong mga hinayupak na ito? For example lang, at wag naman sana, no? Dahil mahirap po yan eh. No? Mahirap pong mangyari yan. I mean, kung mangyari yan, talaga maghihirap tayo. Ha? At wag naman sana, no? Kung tupakin po itong mga hinayupak ng mga ibang bansa, no? Nakalaban ng US. Ngayon, ba? At bigyan tayo ng sample, yari na. Sa dami ng EDCA site dito, talagang durog ang Pilipinas, for example lang, no? Oh. 'Di ba? Anyway, ano po ang inyong wag naman sana, 'di ba? Ano po ang inyong opinion diyan, mga kababayan? Just comment down below at ito pasadahan na po natin yung video. Eto na. Pasok. Lacson, 1960s ang style ng leadership. Ito si Attorney Lacson. Kilala niyo si Attorney Lacson? Simulan po natin dito kay Attorney Lacson. Kilala niyo po si Attorney Lacson? Ang taas ang kamay ng hindi pa nakakakilala kay Attorney Lacson. Dito po natin sisimulan ang ating topic patungkol dito sa kanyang style. 1960s ang style ng leadership ni Lacson. Pag-usapan po natin. Kwentahin ay kaduda-duda para kay Senador Ping Lacson ang pahayag ng 18 nagpakilalang dating sundalong Bakit naman? Bakit hindi siya naniniwala at kaduda-duda tong 18 ex-Marines? naging empleyado Tawagin na lang natin silang 18K. Alam nyo na yun, pag sinabi kong 18K, 18 ex-Marines. Bakit 18K? Dahil parang ginto ang kanilang puso. May ginunto ang puso. Kasi hindi naman sila Marines lahat eh. 16 po yung ex-Marines, 2 sundalo. So para, kaysa sabihin nilang fake news tayo, kahit naman sinasabi na ng GMA, tawagin na lang nating 18K. Okay po ba? Sige, tuloy. ni Zaldico. Ayon kay Lacson, kung ipagpapalagay na totoo ang sinabi nilang nag-deliver ng 805 billion pesos ng nakamaleta, kahit anya 24 oras na magtrabaho ang mga nag-deliver, ay aabutin sila ng 5 taon. Okay. Eto ang sinasabi ni Lacson. Yung 805 billion, kung i-deliver mo yan, kahit araw-araw, 24 oras ka nagtatrabaho, aabutin ka ng 5 taon. Dito, pasisinungalingan natin, etong matagal ng sinungaling na si Lacson. Pasok! Matapos yan, kabilang dyan ang pagbubuhat, pagbibilang, pagbabalot at pagde-deliver ng pera. Pagbabuhat, pagbibilang, pagdi-deliver, pagbabalot. 5 taon? Magdi-deliver lang? Sinimulan anya nila ito noong 2023 ay sa 2028 pa sila matatapos. Kinwestiyon din niya kung magkano ang natira para kay Ko na sinasabing nag-utos ng paghatid ng pera kung na-deliver nga. Mas maganda nito, mga kababayan, no? Isama nyo si Lacson sa pag-deliver kung pwede lang, no? Kung meron pa kayong delivery, nako, isama nyo si Lacson para makita niya ng actual, mga kababayan, no? Ang sinasabi nilang 805 billion pesos. Okay. Pasinungalingan. Ito ang problema dito, mga kababayan, no? Figures doesn't matter dito eh, no? Figures doesn't matter. The act matters, no? Yung action na ginawa na pag-deliver, yun po ang mahalaga. Whether or not kaunti na pera or malaking pera yan, anong pakialam namin? Importante imbestigahan yung pag-deliver kung sino ang diniliberan, di ba? Mako-confirm na lang yan eh, through investigation. Sa ngayon na hindi pa tumatakbo po ang investigasyon, figures doesn't matter. Maging ilang billion man yung deliver nila, importante dito, no? Nagdi-deliver talaga sila, yun ang totoo. Nagdi-deliver po sila, Mr. Senator, no? Huwag niyo munang inuunahan niyo eh. No? At ang babaw ng ang babaw ng dahilan. Ang babaw po ng dahilan, pag figures lang po ang tiningnan ninyo. How about yung pagdi-deliver? Sige nga. Diba? Dapat, kasi lalabas na lang po ang katotohanan kapag nandyan na po yung investigasyon at ma-confirm nga nagdi-deliver po sila. Diba? Hindi pa nga ninyo ay nako. Gusto niyo nang busalan, gusto niyo itigil agad itong investigasyon dahil lang hindi ka satisfied sa amount, di ba? Sa figures na sinabi nila dahil hindi ka satisfied, hindi mo na iimbestigahan. Aray ko po Yan po muna natin,
ano daw yung nakuha ni ano pang natira kay Saldico kung nag-deliver to ng 805 billion. Di ba? Parang sinasabi niya, hindi ito totoo. Huwag po natin kakalimutan. Dati, itinuturo nilang mastermind si Saldico. Kaya nga pinahahanap nila sa Portugal o kung saan anong bansa man. So sa madaling salita, kay Bongbong nahamon itong si Pinky Lacson at kay Tambaluslos at kung sino man yung mga magnanakaw pa dyan, mastermind. Hindi sila kasabwat. Ang totoong mastermind yan, si Saldico at marami pa ang iba na nakinabang din sa Ghost Projects. Kung totoong mastermind, ito ang tanong dyan. Kung totoo at papaniwalaan namin yung sinabi nyo na si Saldico ay mastermind, di dapat mas lalo nating paniwalaan itong 18K, itong mga ex-marines, itong mga sundalo na nagsiwalat ng baho at nagdi-deliver ng pera kay Tambaluslot at kay Bongbong Marcos. Tama po ba or tamang-tama? Diba? Pero ang tingnan natin, itong sinabi ni Lacson. Isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and Okay, dito muna tayo. Okay, doon sa 805 billion, kung i-deliver yan, 24 oras, 5 taon. Ba, pambihira. Nakakalimut ata to si Atty. Lacson. 2026 na po. Saan ka ba? Sabi, ikaw ba yung nabubuhay sa panahon ng lolo mo? Gusto mo pumunta ka rito sa bahay namin? Magbilang ka ng 1 milyon. Hindi ka aabutin ng 2 minuto. Di ba? O, pupunta ako sa bahay mo. Dadaling ko yung aking counting machine. Kung sino ba dyan ang may counting machine, pahiram nyo ako yung ginagamit sa bangko. Saglit lang yan. Bibilangin mo 1 bilyon, saglit lang yan. Babalutin di goma mo. Kailangan mo pa bang i-gift wrap yan? May ginagamit dyan, mga automatic po yung, di ba, yung, di ba, lalagay lang dyan tapos makiklip na dito. Sa mga bangko, meron yan, hindi naman yan, manual na kiniklip dyan eh. Di ba? Oh. Oh, kada 100, kada 200, kada 300, kada 400, kada 500, igoma mo lang. Sasabihin kay Console, nakakita ka ba ng ganong karaming pera? Madaling sabihin para sa'yo, hindi ko kailangan makita ng ganong pera. Pero nakikita nyo naman sa bangko ilan ang nagdi-deposit. Kahit pila natatapos naman sa isang araw. May counting machine eh. Lacson, hindi ka pa ba nakakita ng goma? Ba't kailangan pang balutin? So, halatang halata, no? Itong mga ginagawa, itong mga speech ni Lacson, no? Ito po ay pagtutol sa investigasyon, malamang, di ba? 2 po sila ni Tulfo. Oh. At maaring, ito po ay may go signal kung sino man po ang kumukumpas sa kanya dyan, if ever na meron pong kumukumpas, di ba? At I think, para sa ating lahat, no? O isasama ko na kayo sa sa pronouncement kung baga. Hindi tayo naniniwala kay Lacson, mga kaubayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga karabin natin? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-subscribe at syempre i-share po ang video ito mga kaubayan. Maraming salamat po.